Kumusta po, mga minamahal naming maalam na pagtanda viewers? Handa na ba kayong malaman ang isang lihim na maaaring magpabago ng inyong pananaw sa ehersisyo? Alam kong marami sa inyo, sa edad na 60 pataas, ay nagsisikap na manatiling aktibo. Palagi ninyong sinisikap na gumalaw, mag-ehersisyo, at panatilihing malakas ang inyong katawan. At iyan po ay napakaganda. Ngunit, mayroong dalawang uri ng ehersisyo na madalas ninyong ginagawa, ehersisyo na sa tingin nyo ay nakakatulong at nagmumula sa mabuting hangarin na maging malakas, pero sa totoo lang, ay may malaking panganib na magdulot ng seryosong pinsala, lalo na sa ating mga senior. Ang hindi pagpansin sa babalang ito ay maaaring magdulot ng matinding sakit, pagkawala ng balanse, o, sa pinakamalala, ang pagkawala ng inyong kakayahang kumilos ng mag-isa, na maaaring humantong sa lubusang pagkalumpo. Opo, tama ang narinig ninyo, nakakalumpo ito at pwedeng magdulot ng panghabang buhay na hirap. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo iiwan sa ere. Dahil sa video na ito, hindi lang namin ibubunyag ang dalawang ehersisyong ito na dapat ninyong iwasan, kundi ibibigay din namin sa inyo ang 5 mas ligtas, mas epektibo, at mas akmang Pinoy moves na pwede ninyong gawin bilang kapalit. Ang mga galaw na ito ay idinisenyo para sa inyo, para mapanatili ang inyong lakas, balanse, at sigla ng walang pangamba. Manatili po kayo hanggang dulo, dahil ang impormasyong ito ay mahalaga sa inyong pangmatagalang kalusugan at kaginhawaan. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Layunin po namin dito na gabayan kayo tungo sa mas malusog at mas masiglang pagtanda. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan, lalo na sa mga kapwa nating senior. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Alam na alam po natin, lalo na sa ating kultura, ang pagpapahalaga sa pagiging aktibo. Mula sa paggising sa umaga, paglilinis ng bakuran, paglalaro ng sungka o dama, o maging sa pagsasayaw sa mga family gatherings, ang paggalaw ay bahagi na ng ating buhay. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay nagbabago. Ang mga buto ay maaaring humina, ang mga kasukasuan ay nagiging mas madaling kapitan ng arthritis, at ang ating balanse ay hindi na katulad ng dati. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na maging maingat at mapili sa uri ng ehersisyo na ating ginagawa. Maraming doktor at physical therapist ngayon, maging ang mga lokal na eksperto sa kalusugan, ang patuloy na nagrekomenda ng mga ehersisyo na nakatuon sa pagpapalakas ng core, pagpapabuti ng balance, at pagpapanatili ng flexibility, nang walang labis na stress sa inyong katawan. Ang layunin po namin, tulad ng inyong mga anak at apo, ay ang inyong ligtas at masiglang pagtanda. Sa video na ito, ibubunyag natin ang dalawang ehersisyo na madalas gawin ngunit may malaking panganib sa ating mga senior. Ipapaliwanag natin kung bakit ito nakakasama at bakit dapat itong itigil. At pagkatapos niyan, ibibigay namin sa inyo ang 5 mas ligtas, mas mahinahon, at mas akmang Pinoy moves na maaari ninyong gawin araw-araw. Ang mga galaw na ito ay hindi lang makakatulong sa inyong lakas at balanse, kundi makakatulong din sa inyong kabuuang kagalingan ng walang takot sa pinsala. Tara na at alamin natin. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating talakayan, ang mga ehersisyo na dapat ninyong iwasan o lubusang itigil. Ang dalawang ehersisyo na dapat itigil na ngayon. Una, ang mga high-impact na ehersisyo tulad ng agresibong pagtalon o mabilis na pagtakbo. Marami sa atin ang lumaki sa ideya na kailangan nating tumalon, tumakbo ng mabilis, o gumawa ng mga matitinding paggalaw para masabing nag-ehersisyo tayo. Subalit, para sa ating mga senior, ang ganitong uri ng ehersisyo ay mayroong malaking panganib. Ano po ang ibig sabihin ng high impact? Ito po ay mga galaw kung saan ang inyong katawan ay biglang tumatalon at bumabagsak ng malakas, mga ehersisyo na may matinding paghataw o pagbagsak, tulad ng pagtalon, mabilis na pagtakbo, o mabilisang pag-akyat ng hagdanan ng sunod-sunod. Bakit ito mapanganib para sa inyo? Habang tayo po ay nagkakaedad, ang ating mga kasukasuan, lalo na sa tuhod, balakang, at gulugod, ay nagiging mas marupok. Ang cartilage, ang tissue na nagpoprotekta sa ating mga buto sa mga kasukasuan, ay unti-unting nababawasan.
Kapag tayo ay tumatalon o tumatakbo ng mabilis, ang puwersa ng pagbagsak sa lupa ay napakalaki. Imagine niyo po ang bigat ng inyong katawan na biglang bumabagsak sa inyong mga tuhod at likod. Ang matinding puwersang ito ay direktang nagdudulot ng pinsala sa cartilage at mga buto. Maaari itong magpalala ng arthritis, magdulot ng pamamaga, o maging sanhi ng mga maliliit na fracture na hindi niyo agad maramdaman. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na high-impact na ehersisyo ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa kasukasuan na magreresulta sa matinding sakit, hirap sa paglakad, at sa pinakamalala, ang pangangailangan para sa operasyon tulad ng total knee replacement. Para po sa ating mga senior, ang ganitong pinsala ay maaaring magpahirap sa inyo sa simpleng pagtayo, paglakad sa palengke, o paggawa ng pang-araw-araw na gawain na maaaring humantong sa pagkalumpo o pagdepende sa iba. Ikalawa, ang mga sit-ups o crunches na hindi ginagawa ng tama o sobra-sobra. Marami sa atin ang iniisip na ang sit-ups o crunches ay ang pinakamainam na paraan para palakasin ang tiyan o abs. Subalit, para sa ating mga senior, lalo na kung hindi ito ginagawa ng wasto o kung sobra-sobra, ang mga ehersisyong ito ay maaaring magdulot ng malaking panganib sa inyong likod at leeg. Bakit ito mapanganib para sa inyo? Kapag kayo ay gumagawa ng sit-ups o crunches, lalo na kung itinutulak ninyo ang inyong ulo o leeg pasulong, o kung ibinabaluktot ninyo ang inyong likod ng sobra, lumalabas ang matinding pressure sa inyong spinal disc o ang mga sapin, parang mga unan sa pagitan ng inyong mga buto sa bulugod. Kapag ang mga sapin na ito ay nabibigyan ng labis na stress, maaari silang mapunit o lumabas sa kanilang posisyon, herniated disc. Ang isang herniated disc ay maaaring pumindot sa mga ugat, na magdulot ng matinding sakit sa likod, pamamanhid, panghihina ng mga binti, at sa pinakamalala, ang pagkalumpo o pagkawala ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi. Bukod pa rito, ang sit-ups ay kadalasang nagpapalakas lang ng mga muscles sa harap ng tiyan, habang napapabayaan ang mga muscles sa likod at sa gilid ng tiyan na mahalaga para sa balance at suporta. Para sa mga senior, ang pagkakaroon ng hindi pantay na lakas sa core ay maaaring magpataas ng panganib ng pagkahulog. Ang paghiga at pagtayo ng mabilis para sa sit-ups ay maaari ring magdulot ng pagkahilo o pagkawala ng balanse. Kaya po, mahalaga na malaman nating ang intensyon na maging malakas ay kailangan ding sinasabayan ng tamang kaalaman para maiwasan ang pinsala. Ang 5 mahinahong Pinoy moves bilang kapalit. Ngayon na alam na niyo ang mga ehersisyo na dapat iwasan, dumako naman tayo sa solusyon. Narito ang 5 mas ligtas, mas epektibo, at mas akmang Pinoy moves na maaari ninyong gawin para manatiling malakas, balance, at masigla. Ang mga ito ay madaling gawin at hindi mangangailangan ng mamahaling kagamitan. Una, ang mabagal na paglakad, brisk walking, na may wastong hininga at balanse. Ang paglalakad ay isa sa pinakamainam na ehersisyo para sa mga senior. Ito ay low impact at nagpapalakas ng puso, baga, at mga buto nang hindi naglalagay ng labis na stress sa mga kasukasuan. Ngunit para mas maging epektibo, kailangan itong gawin ng may wastong diskarte. Paano gawin ito? Wastong postura, habang lumalakad, panatilihin tuwid ang likod, tingin sa unahan, at relax ang mga balikat. Huwag po ninyong ikukuba ang inyong likod. Isipin na may nakahila sa inyong ulo pataas. Mabagal pero tuloy-tuloy na paghakbang, hindi kailangan ng mabilis na takbo. Ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy at steady na paghakbang. Maaari kayong magsimula sa 1-0 tandang bawas 15 minuto at dahan-dahang dagdagan ang oras habang kayo ay lumalakas. Tamang paghinga, huminga ng malalim sa ilong at ilabas sa bibig. Sabayan ang paghinga ng paglakad. Maaari kayong huminga ng 3 hakbang at huminga ng 2 hakbang. Gamitin ang kamay, galawin din ang inyong mga braso ng bahagya habang lumalakad para makatulong sa balanse at magdagdag ng kaunting aerobic exercise. Ligtas na lugar, maglakad sa patag at ligtas na lugar, tulad ng parke, sa loob ng subdivision, sa inyong barangay, o kahit sa loob ng inyong bahay kung may sapat na espasyo. Mainam din po ang maglakad-lakad tuwing umaga o hapon kapag hindi masyadong mainit. Iwasan ang madulas o hindi pantay na daanan. Bakit ito mahalaga? Ang regular na paglalakad ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagkontrol ng diabetes, pagpapalakas ng buto, na nakakatulong laban sa osteoporosis, at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng balanse na nakababawas ng panganib ng pagkahulog.
Ang paglalakad ay isang paraan din para kayo ay mag-relax at mag-enjoy ng sariwang hangin na mabuti para sa inyong kaisipan at kaluluwa. Ikalawa, mga pag-unat, stretching, na nakaupo o nakahiga, seated or lying stretches. Ang flexibility ay napakahalaga para sa mga senior para mapanatili ang malawak na galaw ng mga kasukasuan at maiwasan ang paninigas ng katawan. Ang pag-unat ay nakakatulong din para maibsan ang pananakit ng kalamnan. Paano gawin ito? Pag-unat ng lieg at balikat, neck and shoulder rolls, habang nakaupo ng tuwid, dahan-dahang iikot ang inyong ulo mula balikat patungo sa kabilang balikat. Huwag buong pag-ikot. Maaari ring dahan-dahang iangat ang mga balikat pataas, hawakan ng ilang segundo, at dahan-dahang ibaba. Pag-unat ng braso at likod, arm and back stretch, habang nakaupo, iangat ang inyong mga braso pataas at ipag-cross ang mga daliri. Dahan-dahang iunat ang inyong katawan paitaas, pakiramdaman ang pag-unat sa likod. Maaari ring yumuko ng bahagya sa gilid para maunat ang tagiliran. Pag-unat ng hita at paa, leg and foot stretch, habang nakaupo sa upuan, iunat ang isang binti pasulong at dahan-dahang abutin ang inyong mga daliri sa paa kung abot. Kung hindi, abutin ang inyong bukong-bukong. Hawakan ng 15 tandang bawas 30 segundo at ulitin sa kabilang binti. Maaari ring iikot ang inyong mga paa sa bukong-bukong para mapaluwag ang mga kasukasuan. Pag-unat ng likod, gentle back twist, habang nakaupo, dahan-dahang iikot ang inyong katawan sa isang panig, gamit ang likod ng upuan para sa suporta. Hawakan ng 15 tandang bawas 30 segundo at ulitin sa kabilang panig. Bakit ito mahalaga? Ang regular na pag-unat ay nakakatulong para mapanatili ang inyong flexibility, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at mabawasan ang paninigas at sakit ng kalamnan at kasukasuan. Kapag maluwag ang inyong mga kalamnan, mas madali kayong makakagalaw ng ligtas at mas mababa ang tsansa ng aksidente. Ikatlo, chair squats o pag-upo at pagtayo mula sa upuan ng walang suporta. Ang squatting ay isa sa pinakapundamental na galaw ng tao na nagpapalakas ng mga binti at balakang. Para sa mga senior, ang paggawa ng chair squats ay isang ligtas na paraan para mapalakas ang lower body na napakahalaga para sa pagtayo, paglakad, at pag-akyat ng hagdanan. Paano gawin ito? Simulan sa upuan, pumili ng matibay na upuan na hindi madaling gumalaw. Simulan sa pag-upo ng tuwid sa upuan. Wastong postura, panatilihing tuwid ang inyong likod, at ang inyong mga paa ay nakatapak ng patag sa lupa, na may lapad ng balikat ang agwat. Dahan-dahan na pag-angat, dahan-dahang tumayo mula sa upuan, gamit ang lakas ng inyong mga binti at balakang. Iwasan ang paggamit ng mga kamay kung kaya. Dahan-dahan na pag-upo, dahan-dahang bumalik sa pag-upo, na parang upo kayo sa isang invisible na upuan. Kontrolin ang pagbaba. Ulitin, gawin ito ng 8 tandang bawas 12 beses sa 2 tandang bawas 3 set. Magpahinga sa pagitan ng bawat set. Bakit ito mahalaga? Ang chair squats ay nagpapalakas ng mga muscles sa binti, balakang, at puwit. Ito ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng inyong kakayahang tumayo mula sa pagkakaupo, paglakad ng may kumpiyansa, at pag-iwas sa pagkahulog. Ang malakas na binti ay nangangahulugan ng mas magandang balanse at mas malaking kalayaan sa paggalaw. Ika-4, Tai Chi o Slow, Controlled Movements. Ang Tai Chi ay isang sinaunang sining mula sa China na kilala sa mabagal, fluid, at kontroladong paggalaw. Ito ay itinuturing na meditation in motion at napakainam para sa mga senior. Paano gawin ito? Hanapin ang tamang instruktor, kung posible, maghanap ng klase ng Tai Chi para sa mga senior. Maraming komunidad ang nag-aalok nito. Kung walang klase, mag-umpisa sa simpleng galaw, maaari kayong magsimula sa panonood ng mga instructional video online para sa mga senior. Simulan sa simpleng paggalaw tulad ng weight shifting, paglilipat ng bigat mula sa isang paa patungo sa isa pa, o ang arm wave, mabagal na paggalaw ng mga braso na parang may sinasayaw na hangin. Pangunahing prinsipyo, ang Tai Chi ay tungkol sa dahan-dahang, tuloy-tuloy na paggalaw na sinasabayan ng malalim na paghinga. Ito ay hindi tungkol sa lakas kundi sa balanse, koordinasyon, at pagiging kalmado. Bakit ito mahalaga? Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang Tai Chi ay lubos na nakakatulong sa pagpapabuti ng balanse at koordinasyon sa mga senior na nagpapababa ng panganib ng pagkahulog. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng stress, pagpapabuti ng kalidad ng tulog, at pagpapalakas ng mga muscles sa core at binti.
Ang Tai Chi ay isang holistic na ehersisyo na nagpapabuti sa inyong pisikal at mental na kagalingan. Ikalima, mga ehersisyo sa tubig, water aerobics, water exercises. Kung mayroon kayong access sa swimming pool o anumang body of water na ligtas, ang mga ehersisyo sa tubig ay isa sa mga pinakaligtas at pinakamabisang paraan para mag-ehersisyo ang mga senior. Paano gawin ito? Pumasok sa tubig, tumayo sa bahaging mababaw ng pool kung saan abot ang inyong balikat. Paglalakad sa tubig, water walking, maglakad sa tubig, mararamdaman nyo ang resistensya ng tubig na nagpapalakas sa inyong mga kalamnan nang hindi naglalagay ng pressure sa mga kasukasuan. Paggalaw ng paa at kamay sa tubig, gawin ang mga simpleng paggalaw tulad ng pagtaas ng tuhod, pagsipa ng paatras, o paggalaw ng mga braso pasulong at paatras. Ang resistensya ng tubig ang magiging inyong weights. Pool noodle exercises. Kung may pool noodle, maaari itong gamitin bilang suporta sa mga ehersisyo tulad ng leg kicks o flutter kicks habang nakahawak sa gilid ng pool. Bakit ito mahalaga? Ang tubig ay nagbibigay ng buoyancy o pagiging gaan na nagpapababa ng bigat sa inyong mga kasukasuan. Ito ay perpekto para sa mga may arthritis, joint pain o hirap sa paglakad. Ang resistensya ng tubig ay natural ding nagpapalakas ng inyong mga kalamnan ng walang labis na strain. Ang pag-ehersisyo sa tubig ay nagpapabuti sa lakas, flexibility, at cardiovascular health, at isa ring masayang paraan para manatiling aktibo. Bago tayo magtapos, mahalagang banggitin na palaging kumonsulta sa inyong doktor bago simulan ang anumang bagong ehersisyo regimen. Bawat isa po sa atin ay may kani-kanyang kondisyon sa kalusugan, at ang inyong doktor ang makapagbibigay ng pinakamainam na payo na akma para sa inyo. Tandaan din po, ang inupain, nugain ay hindi na angkop para sa ating mga senior. Kung nakaramdam kayo ng anumang sakit habang nag-ehersisyo, itigil ito kaagad. Ang layunin natin ay manatiling malusog at ligtas, hindi ang saktan ang ating sarili. Kaya po, sa madaling salita, itigil na ang mga high-impact na ehersisyo tulad ng agresibong pagtalon o mabilis na pagtakbo at ang mga sit-ups na maaaring makasama sa inyong likod. Sa halip, yakapin ang 5 mahinahong si Pinoy moves, ang regular at mabagal na paglalakad, ang mga pag-unat na nakaupo o nakahiga, ang chair squats para sa lakas ng binti, ang Tai Chi para sa balance at kapanatagan, at ang mga ehersisyo sa tubig para sa ligtas at epektibong pagpapalakas. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay may malaking epekto sa inyong kalusugan at kaginhawaan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na idinisenyo para sa inyo. Gusto po naming marinig mula sa inyo, kaya, anong si Pinoy Move ang plano ninyong simulan ngayon o ang palagi na ninyong ginagawa? Ibahagi po sa amin sa comment sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood. Tandaan, ang pagiging maalam sa pagtanda ay hindi lamang tungkol sa mahabang buhay, kundi sa pamumuhay ng may kalidad, lakas, at sigla. Ang maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Manatili po kayong ligtas, malusog, at mapayapa. Hanggang sa muli.